Alam mo ba na ang pagkain ng isda kahit isang beses lang sa isang linggo ay maaaring magpababa ng panganib mo sa sakit sa puso ng hanggang 40%. At para sa mga taong may diabetes, hindi lang ito mahalaga. Ito ay critical dahil ang diabetes ay hindi lamang nakakaapekto sa antas ng asukal sa dugo. Tahimik din itong inaatake ang puso, mga ugat, bato at ang iyong sirkulasyon araw-araw. Pero narito ang karamihan sa mga diabetic. Hindi lahat ng isda ay pare-pareho. May ilang uri ng isda na kayang baguhin ang paraan ng pagkontrol mo sa asukal sa dugo. Pababain ang masamang kolesterol at protektahan ang iyong puso sa napakalaking paraan. Mayroon namang iba na kahit isda pa rin ay hindi maibibigay kahit kalahati ng mga benepisyong iyon. At ang mas nakadismaya, maraming diabetic ang kumakain ng maling uri ng isda o niluluto ito sa maling paraan. Kaya nawawala ang lahat ng potensyal na benepisyo nang hindi man lang nila namamalayan. Kumusta? Ako si Dora L. Isang manggagamot na dalubhasa sa nutrition para sa mga taong may diabetes na may 2050 taong karanasan. Ngayon ibabahagi ko sa iyo ang 6 na pinakamahusay na isda na dapat kainin ng bawat diabetic upang maprotektahan ang kanilang puso, mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin at mapanatiling kontrolado ang kanilang asukal sa dugo. Mataas pa rin ba ang iyong cholesterol kahit umiinom ka na ng gamot? Nakakaramdam ka ba ng pamamanid o parang may tusok-tusok sa iyong mga paa o kamay dahil sa diabetic neuropathy? Nasabi na ba ng iyong doktor na ang puso mo ay nasa panganib? Hindi nag-iisa. Karamihan sa mga taong may diabetes ay nahaharap sa mga problemang ito dahil unti-unting sinisira ng diabetes ang cardiovascular at nervous system ng katawan. Isipin mo kung mapoprotektahan mo ang iyong puso, mababawasan ang pamamaga sa buong katawan at mapapabuti kung paano gumagana ang iyong insulin sa pamamagitan lang ng pagkain ng tamang uri ng isda 2 o 3 beses sa isang linggo. Isipin mong mas mababawasan ang pamamanhid at tusok-tusok sa iyong mga kamay at paa dahil mas napoprotektahan ang iyong mga ugat. Isipin mong sa susunod mong laboratory test makikita mong bumababa ang masamang kolesterol at tumataas ang mabuting kolesterol. Posible ang lahat ng ito kung pipiliin mo ang tamang isda at ihahanda ito sa tamang paraan. At ang pangatlong isda sa listahang ito ay napakayaman sa omega-3 na sa isang serving pa lang makukuha. Muna ang higit pa sa kailangan ng iyong katawan sa loob ng isang buong araw para maprotektahan ang iyong puso. Kaya huwag kang aalis dahil ang impormasyong ito ay maaaring ganap na makapagbago ng iyong kalusugan sa puso at sa paraan ng pagkontrol mo sa diabetes. Bago tayo magpatuloy, hihingi sana ako ng maliit na pabor na napakahalaga para sa akin. Kung nakikita mong kapakipakinabang nilalamang ito, pakilike ang video na ito at mag-subscribe sa channel na Dr. Luis. Napakahalaga ng suporta mo para patuloy akong makapagbahagi ng mahalagang impormasyon. Ngayon hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Fernando, isang ansaping taong gulang na pasyente na dumating sa aking klinika. 1 taon na ang nakalipas na may isang problemang napakakaraniwan sa mga diabetic. Dora L, sabi niya sa akin sobrang taas ng kolesterol ko at ang triglycerides ko ay nasa 280. Gusto ng doktor ko na bigyan ako ng mas malalakas na stats at ang masahol pa, palagi akong nakakaramdam ng pamamanhid at tusok-tusok sa mga paa ko na gumigising sa akin tuwing gabi. Lataon ng may diabetes si Fernando, umiinom siya ng metformin. Iniiwasan ng matatamis sa kanyang pagkain. Regular na naglalakad pero patuloy pa ring lumalala ang kanyang kalusugan sa puso. Ipinakita ng kanyang mga pagsusuri na mataas ang pamamaga sa katawan, mataas ang masamang kolesterol at may mga maagang palatandaan ng diabetic neuropathy. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang pinagkukunan ng manok po, kadalasan sagot niya, minsan karne at bihirang-bihira ang isda. Kasi hindi ko alam kung alin ang pipiliin at paano ito ihahanda. Doon ko nakita ang tunay na problema. Nawawala kay Fernando ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na makatutulong para maprotektahan ang puso at mga ugat ng isang taong may diabetes. Binigyan ko siya ng isang tiyak na listahan ng 6 na uri ng isda at hiniling ko sa kanya na kumain ng isda ng hindi bababa sa 3 beses bawat linggo. Inihanda sa mga tiyak na paraan na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumaba ang kaniyang triglycerides mula hanggang 195. Ang kaniyang masamang cholesterol ay bumaba ng 80 na puntos. At ang higit na ikinagulat niya, kapansin-pansing nabawasan ng pamamanhid at tusok-tusok
sa kanyang mga paa kaya nakatulog. Siya nang mas maayos sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, malinaw na bumaba ang kaniyang pamamaga batay sa kaniyang mga blood markers. Labis na humanga ang kanyang doktor. Kaya nagpa siya. Itong huwag ng dagdagan ang kaniyang statins gaya ng nauna nitong plano. At masayang sinabi ni Fernando sa akin, Doktora, pinalitan ko lang ang uri ng kinakain ko 3 beses sa isang linggo. Yun lang ang ginawa ko. At tumugon ang kanyang katawan na para bang ngayon lang nito naranasan ng ganitong pagbabago. Kaya ano nga ba ang nagpapaspesyal sa isda para sa mga diabetic? At higit sa lahat, alin nga ba talaga ang pinakamainam piliin? Hayaan mong ipaliwanag ko. Ang isda, lalo na ang matatabang isda mula sa malamig na tubig, ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng taba na tinatawag na omega-3. Ang mga fatty acid na ito na kilala bilang EPA at DHA ay gumagawa ng 3 napakahalagang bagay para sa mga taong may diabetes. Una, binabawasan nila ang talamak na pamamaga na nagpapalala sa insulin resistance. Pangalawa, pinapababa nila ang triglycerides at ang masamang kolesterol na naglalagay sa iyong puso sa panganib. Pangatlo, pinoprotektahan nila ang iyong mga ugat laban sa pinsalang dulot ng mataas na asukal sa dugo. Kaya, nakatutulong na mapabagal ang paglala ng neuropathy. Ngunit hindi lahat ng isda ay may sapat na dami ng omega-3. At may ilan din na kahit masustansya ay may ibang problema, tulad ng mataas na mercury na maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo. Kaya napakahalagang malaman ng eksakto kung alin ang dapat piliin. Ngayon hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang 6 na isda na dapat kilalanin ng bawat taong may diabetes. Niraranggo batay sa kanilang mga partikular na benepisyo para sa pagkontrol ng asukal sa dugo at proteksyon sa puso. Isda numero 1, salmon. Ang salmon ay marahil ang isa sa pinakamakapangyarihang isda na maaaring kainin ng isang diabetic. Ang isang 100 gramo na serving ng salmon ay nagbibigay sa iyo ng 22 gramo ng halos kalahati ng kailangan mo sa buong araw. Ang inang ito ay tumutulong para manatili kang busog ng mas matagal, nakaiiwas sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo at sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan na napakahalaga para sa mga may diabetes. Ngunit ang pinakaimportante ay ang omega-3 nito. Siyang isang serving ay naglalaman ng humigit, kumulang 2.3 hanggang 2.6 gramo ng mga anti-inflammatory fatty acids na ito. Sapat na ito upang makatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, pababain ng masamang kolesterol, at panatilihing malusog ang iyong puso. Kapag mas mababa ang pamamaga, mas gumaganda ang sensitivity sa insulin. At kapag mas maayos ang pagtugon ng katawan sa insulin, mas nagiging stable ang iyong mga antas ng glucose. Ang salmon ay nagbibigay din ng 90% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina D na tumutulong upang mapanatiling matibay ang iyong mga buto at suportahan ang mas maayos na paggana ng insulin. Nagbibigay din ito ng 50% ng iyong bitamina B12 na nakatutulong sa pagtaas ng enerhiya at pagsuporta sa kalusugan mo may ugat na mahalaga sa pag-iwas sa neuropathy. At mayroon din itong 75% ng iyong selenium na tumutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at nagpapalakas ng iyong immune system. Sa halagang 180 calories lamang bawat serving at 0 carbohydrates, binibigyan ka ng salmon ng tuloy-tuloy na enerhiya ng hindi pinapataas ang iyong asukal sa dugo. Ang salmon ay nagmumula sa malamig na tubig at nabubuhay kapwa sa tubig tabang at tubig alat. Ang pinakamahusay na mga wild-caught na salmon ay karaniwang nagmumula sa Alaska, Norway, Canada at sa hilagang kanlurang bahagi ng Pacific. Mas mainam ang wild salmon dahil mas mataas ang omega-3 nito at mas mababa ang posibilidad ng contaminants. Ngunit ang frozen na salmon ay kasing husay din kung ito ay maayos na naimbak. Paano ito ihahanda? Maaari mo itong i-bake gamit ang olive oil at mga halamang pampalasa para sa isang simpleng pagkain. Maaari mo rin itong i-grill kung gusto mo ng bahagyang mausok na lasa o kaya naman idagdag ito sa isang salad na may abokado para sa isang presko at masustansyang meal. Kung nais mo ng mainit na ulam, subukan itong igisa kasama ng broccoli at bell peppers para sa isang mabilis ngunit puno ng nutrisyon na pagkain. Isang mahalagang paalala, ang wild salmon ang pinakamainam na pagpipilian. Ang farm-raised ay maaari rin namang kainin kung ito ay galing sa mapagkakatiwalaang source. Kung kakain ka ng smoked salmon,
mag-ingat sa sodium dahil ang sobrang asin ay maaaring magpataas ng iyong blood pressure at tulad ng lahat ng bagay, mahalaga ang balane. Isama ito sa iba pang masusustansyang pagkain para sa mas magagandang resulta. Isda numero 2, tuna. Totiang tuni ay isa sa pinakamagandang isda na maaari mong kainin kung ikaw ay may diabetes. Ang isang 100 gramo na serving ay puno ng mga sustansyang akmang-akma para sa mga diabetic. Nagbibigay ito ng 25 gear ng halos kalahati ng kailangan mo sa isang araw, perpekto para manatili kang busog at maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Naglalaman din ito ng humigit kumulang 1.5 hanggang 2.5 gramo ng omega-3 na tumutulong pababain ang masamang kolesterol at pagandahin ang sirkulasyon ng dugo. Makakakuha ka rin ng 30% ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan sa bitamina D na tumutulong mapanatiling matibay ang iyong mga buto at suportahan ang mas maayos na paggana ng insulin. Napakataas din ng vitamina B12. Nito umaabot sa 200% ng iyong daily needs na sumusuporta sa enerhiya at kalusugan ng mga ugat. Mayaman din ito sa selenium na nagbibigay ng 70% ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan. Tumutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at nagpapalakas ng iyong immune system. Ang iron naman na nasa 10% ng iyong daily needs ay nakatutulong laban sa pagkapagod sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maayos na daloy ng oxygen sa iyong dugo. Sa 110 hanggang 130 calories lamang. Mababa ito sa calories, ngunit siksik sa nutrisyon kaya napakagandang option para sa weight control. At higit sa lahat, wala itong carbohydrates kaya hindi nito itataas ang iyong asukal sa dugo. Ang tuna ay isa rin sa pinakamadaling isama sa iyong pangaraw-araw na pagkain. Maaari kang gumawa ng simpleng tuna sandwich. Ngunit piliin ang whole wheat bread imbis na puting tinapay upang makatulong na panatilihing mas stable ang iyong blood sugar. Palitan ng mayonnaise ng cottage, cheese upang mabawasan ang hindi malusog na taba at makadagdag pa ng extra na. Kung nais mo naman ang mas magaan na option, idagdag ang tuna sa ibalot, ito sa isang whole tortilla or ihain kasama ng mga steamed na gulay para sa isang mabilis at balanseng pagkain. Isang mahalagang paalala, hindi lahat ng tuna ay pare-pareho. Ang sariwang tuna ang pinakamainam, ngunit kung bibili ka ng dilata, piliin ang tuna na nakapak sa tubig sa halip na sa mantika upang maiwasan ang sobrang taba. Dapat mo ring bantayan ang antas ng mercury. Ang bigay tuna ay may mataas na mercury kaya mas mabuting iwasan ito. Sa halip, piliin ang light tuna o skipjack tuna dahil mas mababa ang kanilang mercury levels at mas ligtas kainin. Nang mas madalas. Isda numero 3, sardinas. Yung sardinas ay isa sa pinakamagandang isda na maaari mong kainin kung ikaw ay may diabetes. Ang pinakamalaking dahilan ay ito. Ang isang 100 gramo na serving ng sardinas ay nagbibigay ng 25 gramo ng katumbas, ng 50% ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan at may duwaga mo ng omega-3 fatty acids. Naglalaman din ito ng 35% ng iyong calcium, 100% ng vitamina D, 200% ng vitamina B12 at 70% ng selenium na kailangan mo bawat araw. At napakalaking bagay nito para sa mga diabetic. Nagbibigay din ito ng 15% ng iron at 10% ng magnesium ng iyong daily needs sa 180 calories lamang at 0 carbohydrates. Nagbibigay ito ng pangmatagalang enerhiya nang hindi pinapataas ang asukal sa dugo. Ang sardinas ay mayaman din sa coenzyme Q10 na tumutulong sa pagpapabuti ng function ng puso at nagbibigay protection laban sa nerve damage. Meron din itong potassium na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang sardinas ay isang uri ng isda na matatagpuan sa maalat na tubig, kadalasang nahuhuli sa mga karagatan ng Atlantiko, Mediterano at Pacipiko. Kabilang sa mga pangunahing lugar ng pangingisda nito ay ang Portugal, Espanya, Morocco at Japan. Maaari kang bumili ng sardinas na sariwa, pinausukan o nakadilata, ngunit para sa mga may diabetes ang sariwa o dilatang sardinas na nakapak sa tubig, ang pinakamahusay na opsyon. Ang mga dilatang sardinas ay sobrang practical pero may ilang brand na naglalagay ng sobrang asin. Kaya mahalagang piliin ng mga low-sodium na variant. Ang sardinas sa tomato sauce ay isa ring magandang opsyon dahil ang opin mula sa kamatis ay tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan. Paano ito ihahanda? I-grill ito kasama ng lemon at mga halamang pampalasa para sa isang presko
at bahagyang mausok na lasa. Maaari mo rin itong idagdag sa isang Mediterranean-style na salad na may pipino, kamatis at feta cheese para sa isang magaan at nakakapreskong pagkain. Kung gusto mo ng mainit na ulam, subukan ang isang ginisang sardinas na may gulay. Napakagandang paraan ito para magdagdag ng nutrisyon habang pinananatili ang masarap na lasa. O kung gusto mo ng mabilis at madaling kainin, durugin lang. Ang dilatang sardinas haluan ng abok at kalamansi at ipahid sa whole wheat na tinapay. Puno ito ng healthy fats at fiber na tumutulong panatilihing stable ang blood sugar. Isang mahalagang paalala, ang dalatang sardinas ay maaaring mataas sa asin. Kaya kung ikaw ay may mataas na presyo ng dugo, mas mabuting piliin ang sariwa o low sodium na bisyon. Kung mayroon kang gout o problema sa bato, huwag sobra-sobra. Dahil ang sardinas ay may purines na, maaaring magpataas ng uric acid sa dugo. Kung nahihirapan ka sa maliliit na tinik, pumili ng boneless sardines. Kahit na ang mga tinik ay mayaman sa calcium at kayang-kayang pakainin kung marunong. Isda numero 4, mackerel. Yung mackerel ay ito sa mga pinakamahusay na isda para sa mga may diabetes. Puno ito ng omega-3 fatty acids na tumutulong protektahan ang puso, pababain ng masamang cholesterol at pagandahin ang function ng insulin. Ang isang 170 GR na serving ng Pacific mackerel ay nagbibigay ng humigit kumulang 3.22 GR ng omega-3 sapat na upang pababain ang triglycerides at pataasin ang magandang HDL cholesterol. Ibig sabihin, mas maayos ang sirkulasyon ng dugo at mas malusog ang puso. Puno rin ito ng protina, iron, vitamina B12, niacin, riboflavin at selenium. Yung protina ay nagpapabagal ng digestion kaya nananatiling stable ang blood sugar pagkatapos kumain. Ang selenium naman ay tumutulong sa regulasyon ng glucose at sumusuporta sa immune system. Isang serving lang ng mackerel ay nagbibigay na ng humigit kumulang 80% ng pangaraw-araw mong pangangailangan sa selenium. May dalawang pangunahing uri ng mackerel, Pacific at Atlantic. Ang Pacific mackerel ay kadalasang nakalata, kaya madali itong gamitin para sa mabilis na pagkain. Ang Atlantic mackerel ay karaniwang sariwa at mababa sa mercury, kaya ligtas itong kainin ng mas madalas. Iwasan ng king mackerel. Mataas ito sa mercury na maaaring makaapekto sa kontrol ng asukal sa dugo at makapinsala sa iyong nervous system. Paano ito ihahanda? I-grill ito kasama ng lemon at bawang para sa isang bahagyang mausok at masarap na lasa. Idagsa sa isang salad na may spinach at abok para sa isang presko at masustansyang pagkain. Maaari mo rin itong i-bake gamit ang olive oil at mga herbs o ihalo sa brown, rice o whole wheat pasta para sa isang masaganang ulam na puno ng at fiber. Isang mahalagang paalala, may ilang brand ng canned mackerel na mataas sa asin. Kaya kung may mataas na presyon ka, piliin ang low sodium na option. Kung mayroon kang gout o problema sa bato, kainin ito ng may moderation dahil naglalaman ito ng purines na maaaring magpataas ng uric acid sa dugo. Isda numero 5, herring. Ang herring ay isa sa mga pinakamahusay na isda na maaari mong kainin kung ikaw ay may diabetes. Ang isang 100 GR na serving ay nagbibigay ng 19 GR ng protina katumbas ng 38% ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan na nakatutulong upang mabawasan ang gutom, maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal at mapanatili ang kalusugan ng mga kalamnan. Mayaman ito sa omega-3, fatty acids, humigit kumulang 2 gramo na, nakikipaglaban sa pamamaga at masamang kolesterol. Kaya mahusay ito para sa kalusugan ng puso ng mga diabetic. Makakakuha ka rin ng 90% ng iyong pang-araw-araw na bitamina D na tumutulong sa pananakit ng buto at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Napakataas din ng vitamina B12. Nito umaabot sa 200% ng daily needs na mahalaga para sa enerhiya at kalusugan ng mga ugat. Mayaman din ito sa selenium. Nagbibigay ito ng 80% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium na napakabuti para sa immune system. Ang iron naman na nasa 8% ng iyong daily needs ay tumutulong panatilihing dumadaloy ang oxygen sa dugo upang maiwasan ang pagkapagod, habang ang 158 calories nito ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya nang hindi nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng asukal. At higit sa lahat, wala itong carbohydrates kaya hindi nito itataas ang iyong blood sugar. Ang herring ay nagmumula sa malamig na oceanic waters na ang mga pangunahing lugar ng pangingisda ay nasa Norway,
Canada, North Sea at Baltic Sea, isa itong saltwater fish. Kahit na ang ilang species ay lumilipat sa mas mababang tubig, makikita mo ito na sariwa, pinausukan, pickled o nakadalata. Ngunit para sa mga diabetic, ang sariwa o bahagyang pinausukang bersyon ang pinakamainam upang maiwasan ang sobrang sodium. Masarap ang pickled herring pero maaaring mataas. Ito sa asin at kung minsan sa asukal na hindi maganda kung binabantayan mo ang blood pressure o asukal sa dugo. Ang Kenny ring ay okay rin basta piliin ang nakapak sa tubig sa halip na sa langis at basahin ang label para sa mga karagdagang sangkap. Paano ito ihahanda? I-grill ito kasama ng lemon at bawang para sa isang magaan at masarap na pagkain. Idag sa isang Mediterranean style na salad na may pipino, kamatis, cherry tomatoes at kaunting feta cheese para sa isang presko at masustansyang ulam. Maaari mo rin itong idagdag sa vegetable soup, madagdagan ang at omega-3 sa isang mainit at nakakaaliw na pagkain. Maganda rin itong ihain kasama ng quinoa o brown rice para sa isang balancing meal na angkop sa mga diabetic. Mahalagang paalala, ang herring ay mababa sa mercury kaya maaari mo itong kainin ng madalas ngunit 2 hanggang 3 servings. Baat linggo ay isang magandang balanse. Ang pickled o sobrang pinausukang bersyon nito ay maaaring mataas sa sodium, kaya mag-ingat kung may mataas kang presyo ng dugo. Kung ikaw ay may allergies o sensitibo sa isda, mag-ingat din. Kung hindi naman, ang herring ay isang masustansya at abot-kayang isda na sumusuporta sa kalusugan ng puso, pagkontrol ng asukal sa dugo at pangkalahatang kagalingan. Isang mahusay na option para sa mga diabetic. Isda numero trout ay isang napakagandang pagpipilian para sa mga diabetic. Mababa ito sa taba, mataas sa protina at walang carbohydrates kaya hindi nito itataas ang asukal sa dugo. Madali rin itong matagpuan, kaya isang madaling option para sa mabilis at masustansyang pagkain. Ang isang 100 na serving ng trout ay nagbibigay ng humigit kumulang 20 GR ng protina, healthy omega-3 para sa puso, vitamina B12 para sa enerhiya at kalusugan ng mga ugat at selenium para sa regulasyon ng asukal sa dugo. Ang trout ay particular na mabuti para sa mga diabetic dahil sumusuporta ito sa kalusugan ng puso na napakahalaga kapag may diabetes. Paano ito ihahanda? I-bake ito kasama ng lemon at dill para sa isang simpleng pagkain. I-grill kasama ng sariwang herbs at ihain kasama ng steam. Vegetables o idagdag sa isang stir, fry na may bell peppers at sibuyas para sa isang mabilis at masustansyang pagkain. Mahalagang paalala, piliin ang sariwa o frozen na trout mula sa mapagkakatiwalaang sources. Iwasan ang mga processed na bersyon na may dagdag na sodium at tulad ng lahat ng isda, mahalaga ang balanse. Ihalo ito sa iba pang mga isda na mayaman sa omega-3 sa loob ng linggo para sa pinakamalaking benepisyo. Ngayon natuklasan mo na ang 6 na pinakamahusay na isda para sa mga diabetic. Salmon puno ng omega-3 na nagpoprotekta sa puso. Tuna mataas sa protina na tumutulong kontrolin ang gana. Sardinas loaded sa calcium at vitamina. Darel na may super mataas na omega-3 na nakikipaglaban sa pamamaga at trout. Mababa sa taba at mataas sa nutrisyon. Ipinakita ko rin ang kwento ni Fernando na bumaba ang triglycerides mula duhotimin hanggang ineti at nabawasan ang pamamanhid dahil sa neuropathy sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isda 3 beses bawat linggo para sa mas magagandang resulta. Mag-iba-iba ng isda. Bawat uri ng isda ay may iba't ibang benepisyo, kaya huwag manatili sa isa lang. Ang huling payo ko, ngayong linggo bumili ng 2 sa mga isdang ito. Ihanda ito sa mga paraan na itinuro ko sa iyo. Kumain ng isda ng hindi bababa sa 2 beses ngayong linggo at pansinin kung paano pakiramdam mo. Pasasalamatan ka ng iyong katawan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi din ito sa isang taong may diabetes, mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung aling isda ang unang susubukan mo. Gustong-gusto kong malaman na nakaabot ako sa iyong puso. Maraming salamat mula sa puso sa pagiging narito. Makikita natin muli sa lalong madaling panahon. Ingat ka palagi at tandaan ang tamang isda ay maaaring protektahan o moising baguhin ang iyong buhay. Ako si Dr. Luz at magkita tayo muli sa lalong madaling panahon.